Last question lang. Tanong ko lang po yung sa HR na supplemental natin, clothing, representation, transport. Hindi po ba nakasama na ito dapat sa actual budget natin? Hindi po naipasa kasi ng department? Actually po, yung clothing, hindi po nakasama sir to sa annual budget natin. So ang clothing po natin ngayon is 6,000. So from GAA, nagkaroon po ng adjustment ng clothing ng government. Ginawa na pong 7,000. So kaya po tayo magsusupplemental ng 272,000 para po madagdagan ng 1,000 yung clothing allowance. So ito po for clarification, ngayon pa lang pupuntahan, hindi po to pandagdag. Napondohan na po natin yung 6,000 sir. Kaya lang po, magiging 7,000, kaya kulang po ng 1,000 each. Kaya kailangan po natin ng 272,000 para maibigay yung equivalent na 7,000. So kaya po dadagdagan dahil Dadagdagan lang po yung existing budget sir natin. Akala ko nakaligtaan doon sa actual budget natin. Hindi po. Same din po yung same na rin po rito sir yung representation allowance saka yung transportation allowance. O ito yung rata. So may adjustment din po sa rata. So kinonsider na po natin kaya kailangan po natin sa representation allowance ng amounting ng 367,200 at saka 345,600 sa rata. So mag-a-adjust po tayo. Mag-increase po ang rata ng 900 for representation, 900 for transportation allowance. Tapos sir, ano lang po ito. Actually po, ang base po natin lang ito is yung General Appropriation Act. So during budgeting po kasi, wala pa po yung basis natin para maging 7,000 o kaya para ma-increase yung rata. Yes po, yun pa lang po yung basis natin. Kaya po magpa-budget po tayo ng additional. Galing po sa General Appropriation Act po yung basis po natin ng increase. Tapos sir, any last point na lang increase lang. Sa pesta kasi natin, para sa akin medyo late yung planning natin na totoo lang. Next month na to, actually next week na yung unang events natin. Tapos nagpapasa pa lang tayo ng pondo. Hindi po ba yung planning nito and budget, hindi po pwede mas maaga. Kung narin for next year na fiesta, ngayong taon natin po planuhan na finalize natin yung mga kontrata. Pati yung sa banda natin, wala pa ata ng kontrata and nag-work na. Hindi po ba pwede yun o kailangan talaga this year bubuo ng committee, mag-ano ng budget? Actually po kasi, yun po yung isang factor po ng planning. Kasi po, nag-a-approve nga po tayo ng annual investment program eh. Yun na po yung plano eh. Annual investment program, kailangan po approve na natin ng June 7. So, early March siguro dapat nagpaplano na tayo for the next year. So, kung hindi po maplano ng gusto, ito po yung nagiging resulta. Na may gusto ka palang event, wala naman budget dahil hindi mo na i-plano, hindi mo na i-propose. Hindi na budgetan dahil hindi mo na i-propose. Pagdating ng implementation mo, kulang ang budget mo. Yung gusto mong implementation na magawa, hindi mo magawa kasi wala pong budget. So ito po yung nagiging remedy. Nagkakaroon ng supplemental budget. Paano nga po kung hindi ma-approve ang supplemental budget? Nagkakasyahin lang po kung ano yung meron siya. Ito naman po, specifically yung pesta natin. Siguro, nagkakataon lang na nila kasi ngayong taon lang po sila gumagawa pa ng committee po ba? Yun nga po kasi taon-taon naman nagpe-pesta. Alam naman po natin sana yung ano ba ang gusto nating program. Nagpesta tayo ngayon, may kakulangan. So next year dapat meron na tayo uling ganito para, kumbaga, ahead, mag-learn ka from experience na kinulang ka ngayon. So plano mo ng gusto para sa susunod, para magawa mo. Parang ganun po kasi ang plano sir eh. Actually, ang planning po kasi, sabi ko nga po, sa planning and implementation, ang planning po 80%. Ang implementation po is 20% lang. Kaya po ang malaking factor po ang planning. Kasi po, kung ano po yung po-propose lang po nila sa akin at plinahan nila, yun lang po babadgetan ko. Ito kung sa
GCH, lalabi ko na po na wala tayong nilabas na pondo po dito sa construction ng elevator po. Parang grant sir din, sabi po ni Doc, grant po. From DPWH, hindi pang nagkakamali. Yun lang yung pinagtataka ko, bakit ginaran tayo ng elevator na walang bubong. Yun nga po, sabi ko nga po, yun po isang factor ng planning na dapat kino-consider. Maglagay ka ng elevator, hindi pala kaya ng kuryente mo. Ba't di mo sinama dun sa budget mo? Kumbaga kasi lahat po ng factor dapat mo i-consider pagka nagplano kayo po yung feasibility. Feasible ba na maglagay tayo ng elevator ngayon? Kaya ba ng kuryente? Hindi. So, idagdag natin yung budget ng kuryente. Pag nilagay ba natin, hindi ba masisira, walang bubong? Kailangan natin maglagay ng bubong. Kailangan natin lagay ulit yung budget ng bubong. Kaya ito po ngayon, kumbaga, nauna yung elevator, kailangan pala ng bubong, kailangan pala ng isusunod mo na ngayon yung mga kailangan para mapagana mo. Kasi pag di mo nilagay yan, magiging white elephant po yung project mo. Kaya nga tayo may savings eh. Paano po kung wala tayong savings? Hindi rin naman nila inaasahan kasi elevator eh. Di ba? Ayun nga, sir. Yun po yung factor natin. Yes, sir. Kaya buti nga po may pinagkukuhanan pa tayo. Siguro, Sir Eddie, kami sa Sangguniang Bayan talagang pinapahalagaan po namin yung importansya ng savings natin kasi tutulad isang example, yung pandemya, kailangan natin yung mga emergency. Dito natin pinaglalaan talaga. Kaya kami naman po hindi naman namin masyadong kinukutsa. Pero iniisip po namin yung kapakanan kasi ng mamamayan pagdating ko ng pangangailangan. Tulad nito, may bibili po tayo na fire truck, i-EAP natin. Yung fire truck, ilang taon na po yung nire-request pero meron tayong pinahiram na isa. Pero ngayon po talagang panahon na pangangailangan na paggagamitan natin savings, ito na po siguro yung panahon na nakikita namin na ito na yung dapat i-priority. Sabi niya po niya, yung prioritization kasama sa planning. Kaya kami po tinitig namin mabuti na yung mga nilalagay dito at napansin nga po yung opportunity na masyado tayo maraming pinaplano. Kasi makikita rin naman po natin yung mga inaaprobahan na saan ba napupunta. Minsan magtataka rin po kami kung nasa na napupunta, kung talagang nagmamaterialize nga po. Kaya nakakatuwa ko na binibigyan niyo po ng linaw yung mga procedures kung paano nagagawa, paano pinaplano, binabalitan, paano ma-execute para makita natin mismo na ito yung pinag-usapan natin ng session next year at yung building, yung mga kalsada. Yun nga lang napapansin po namin na umaapaw na tayo ng pangarap. Salamat po muli sa pag-explain. Salamat po, Dr. Kaya sir, napakahalaga po nung executive and legislative agenda. Doon po kasi mapag-uusapan, ano po ba talaga yung priority ng executive at saka ng legislative. Kasi po, pagdating po sa AIP, ang tuto po niya pwede pong, sabi nyo nga po, andyan lahat, pero mas gusto nyong priority dyan is yung fire truck. Iwanan nyo po yung fire truck. Kasi po, pagka wala po sa AIP, hindi natin pwedeng budgetan. Paano po ba budgetan yung wala sa AIP? Kung ang nakalagay lang po dun sa AIP, yung fire truck, yun lang po pwede natin budgetan kasi yun ang priority. Pwede po pwede nyo pong maging, ano din sila, mabasa natin. Kumbaga, ito hindi naman priority ito, hindi naman priority ito. Pwede nyo naman stress eh. Kasi ito priority, lagay natin. Para ito ang magbabalitan. Kaya lang, sa departamento nyo, sa executive nyo yan. Dito naman kasi sa amin, kung ano yung pinlanin nyo, kung ano lang yung gusto naman namin idagdag, yun lang ang gagawin namin. Sa plano kasi na sinasabi nyo, tama, sa seminar natin sa executive legislative, nagkukumbay ng ating kaalaman. Yes, sir. Tama, yun yung seminar. Pero kayo po yung pinakaulo dyan sa executive na pumaplano. Kaya may check and balance sir tayo kasi Kami ang babalance. Ang executive, kung makikita nyo pong hindi naman karapat. Kaya nga tinatanggal namin. O, pwede nyo po tanggalin. Kaya nga ang sinasabi lang, ang pinopoint ko na lang budget. Dapat sa tagal nating gumagawa diyan, hindi na ganito karami pa ang bigla natin hinahabol sa So kasi po, pagpo-project natin. Dapat sapagkat nilalakihan naman natin pag nagsiseminar tayo, bigay mo idea mo. Parang ganun. Kami naman, hindi po pwede yan kasi hindi naman na ano. Yun lang naman, balancing kami eh. Yes, balance namin eh. Bilang Sangguniang Bayan. On my part po, napakaganda po yung ganung... Dapat yung napakaganda kasama po mo. yung ganung, nakikita nyo po na
ito palang nakasanayan na ganito na puro pangarap hindi maganda. Oo. Pwede baguhin. Plansyahin natin agad. Yes po. Ibaba mo agad. Kung mayroong mga hindi mailagay dito, konting-konti lang sana. Kaya lang napapansin nga namin, ganun karami yung hindi napapansin sa pagbubuo ng plano ng executive. Kaya po sa part po ng Sangguniang, halimbawa, ganyan, nakikita nyo na po. Ayan, nilalagas Parang na. mali. Pwede nyo po, andito po kasi yung andito po kayo po kasi mag-approve Parang mali. Para po yung isang paraan yan, parang naitatama na ngayon. Para susunod na nagpaplano, itong mga department head, hindi lang po parang basta-basta magplano. Kailangan natin kasi pag hindi pumasa sa assessment ng Sangguniang Bayan, hindi po pwede. Kaya lang ang problema kasi budget, for the record na po. Ang problema kasi, sige, tanggalin namin yan. Alam mo bang kaming mga politiko hindi naman namin ipaliwanag sa mamamayan na ba't tinanggal nyo? Diba? Hindi namin masabing, hindi na pangarap lang yan, laging ganun. Diba? Hindi. Kuminsan kasi, pag nakita na dito, okay na yan. Hindi naman namin may paliwanag. Pero, ang talaga ng mga kapangyarihan, kayo naman yan, punong bayan na Nag-implementing, dapat kayo, nasa inyong kabuuan ng plano, kami na naman magbalas, tinitingnan namin, mag-effective ba to, pwede ba to? Kaya lang nga, minsan, hindi nagawa. Kaya tama, dapat talaga, yung sa anay nyo, hindi sa amin, kami balance. Katulad nito, may napapansing, hindi naman active ito. Kapangyarihan talaga naman namin. Opo. Yun naman yung pinopoint mo. Talaga naman dun sa ating seminar, yun naman, kumisan, naka-attend naman na siguro ako dyan, kahit pa paano, na nalaman ko. Na pag hindi namin inaprobahan dito sa Sangguniang Bayan, talagang hindi magpa-function to. Kahit na plano pa lang to. Gaya po nung halimbawa, yun nga po sir, gaya po nung yung ABC kasi po nasa EIP. So may amount ka na po dyan. So, paano po namin, halimbawa ako na po propose, paano ko po kayo makukumbinse na ito kailangan yung aproban? Kung hindi nyo naman po nakikita, paano ba magagawa to? Ano bang klase ang types? Ano bang klase ang Kung gusto mong hanapin yun, di po ba? Kung gusto mong makita at di mo naman makita, paano ko po makukumbinse na kailangan ito isama na? So, nasa... Part mo. Sa part mo. Opo. Kasi kami, aprobado. Basta sinabing project, approve kami dyan. Although na, kasi dadaan din sa amin, yung talagang exact gastos nung pina-project namin. Sa part mo siguro, kasi hindi ko approvean yan. Kung hindi ko makikita yung exact part, sapagkat yun ang hinahanap ng batas. Kailangan magbigay ka na ng program of works. Sa amin kasi kahit estimate, approve kami, basta magpa-function. Isa sa side namin mga konsel ng bayan. Kasi hindi namin po pwedeng, ayaw namin yan kasi walang exact na gastos Kasi gaya sa on my part din sir, sasabihin ko lang din po, ako kasi parang ang part ko lang is magko-consolidate kung ano ang pababudgetan. So, pwede ko rin pong sabihin kasi binigyan ako ng 50 million, isama mo sa budget. Isasama ko sir sa budget yan kung tutuusin, kahit hindi ko makita. Pinupose ng department yan So, pagdating ng mga itong deliberation, huwag mo akong asahang sumagot. Kasi hindi ko alam yung 50 million mo. Ikaw, department head, ang sumagot niya. Di mo ba ganun? Kasi pinasama nyo lang sa budget Matagal, last question na. Para matapos lang, Sir Eliana. Tanong ko, sino ang ang may pagkukulang? Sa side namin? O sa side nyo na nasa taas na department? Pagkukulang sir na. Sa hindi pag-i-implement ng iba, sapagkat sa totoo lang, ito naman, pero sa masalat, talaga naman yung binudget natin yung Boeing building. Alam naman namin na magpa-function yan. Ilang beses nang dumaan dito sa amin yan. Hinihintay na lang namin bumaba dito kung kailan talaga tatayo yan. Ganito sir, Sino ngayon ang merong hindi gumagalaw? Hindi ko siguro may konting hindi sa dokumento or kung sa mga delay, sino ang may nun? Sa tagal na. Ganito ko na lang sir sasagutin. Kasi po, isinabmit po sa inyo ang AIP. So, in-approve po ang AIP. So, ang gagawin ko, babudgetan ko yan. So, wala po akong ma-antay na proposal ng budget. Paano ko po babudgetan? Magkano po ang ibabudget ko? Wala pa akong ibabudget. Kaya hindi pa ako nagbababa ng supplemental budget. Although, alam ko na may pagkukuhanan ng budget. Pwede ko bang sabihin, babudgetan ko na agad yan ng 50 million. Pag pinatawag niyo pa yung department head, 52 million pala yung kanyang proposal. Paano? Budget, saan mo kinuha yung binudget mo? Hindi po ba? Kaya yung ibabudget ko, kukunin ko lang po yan sa department concern. Kaya po, kung wala akong na-budget,
Sino ngayon Kanino po ang pagkukulang, sir? Sino yung Kanino po gagawa? sumagot? Sino yung gagawa ng magbababa sa'yo ngayon? Oh. Kaya, kumbaga, masasagot nyo na rin, sir, kung kanino ang pagkukulang. Di mo ba? Sa inyong pananaw, kaya nyo na, sir, sagutin. So, yun po, yung mga factor na sabi ko nga po. Kaya yung dahilan namin, kaya kung minsan, nagiging mabusisi kami, ano kailangan ito ng barangay? Ano namin kailangan? Kaya lang, kung minsan nagiging mabusisi kami, sabi mo nga, kami yung sanggunian bumabalanse. Kaya ito nangyayari, at tuloy, wala nang sana topic to eh. Approve lang kami na approve, pangarap nyo lang yan eh. Ang big question namin, putya naman, nasa na yung mga dati namin, paano meron namin nasa aming isipan? Kasi sa ngayon, meron din po tayong binabudgetan talaga na hindi na i-implement. At ang tanong ko rin po, bakit? Madam Chair. Bakit? Dito sa supplemental, may gusto lang po akong klaro eh. Pwede pa po bang ma-revise to? Kunwari, sa Gimba Community Hospital, procurement of anti-rabies vaccine, 2 million. Sir. Kung may proposal po kami na pwede ho ba na yung, for example, yung 500,000 ilaan para sa snake bite, pwede pa po ba nilang gawin? Ito nakapropose, sir, ibig sabihin po, hindi po ma-approve. Kumbaga, magbababa po ng panibago. Masasama tong pesta. Kung hindi namin ma-approve ngayon to, Nasa sa inyo po kung i-exclude nyo po lang itong anti-rabies. Na pwede nyo pong sabihin, wag muna to. wag mo niya. Sabi ko nga po, pwede nyo pong bawasan to, hindi nyo po pwedeng dagdagan. Kasi po, pag dadagdag, mapapanibagong baba po ng supplemental. So pwede yung procurement lang ang exclude namin. Nasa sa inyo po, ako. Ano pala? Madam Chair, hindi po ba mas okay ba? Maganda kasi yung point ni consulting sa snake bite. Kasi totoong may mga incidental, may mga biktima. Kaya naisip niya na magandang mag-procure din. Pero yun nga, kakailangan niya na ma-revise. Ma-apektuhan yung mga ibang nakasama. So hindi po ba, ano ko po sa August budget, okay na kalahati mo na yung anti-rabies, tapos magkonsulta tayo sa snake bite, kung hindi maaari, ibalik natin yung dagdag po ng anti-rabies. Hindi naman po ito siguro urgent na 2 million, siguro kung magbigay tayo ng 1, may gagamit pa rin. Sabi ko nga, sir, ito pong proposal na to, galing po sa mga department concern. Kaya hindi ko po kayang sagutin kung bakit kailangan ng 2 million. O kung yung tanong niyo po, dali na lang yung iba dun sa snake bite. So hindi ko po kayang sagutin kung bakit, yun nga po, bakit hindi nga naglagay ng snake bite. Yun po yung na-address ko sa August body. Opo. So sa Kailangan department namin ng knowledge ni Doc Man dito kung magkano at kung ilan. Kasi maganda po yung pag ni consulting kaya hindi na po gawa ng paraan. Yun lang naman budget kung paano mas maayos na hindi madamay pa. So pwede namin exclude etong anti-rabies muna. Pwede niyo po Okay exclude, lang. pwede niyo pong bawasan muna. Kasi po, kailangan din, ang sabi po ng, wala na pong manggagaling sa DOH na anti-rabies. So, yung mga kababayan po natin, gaya po ni mother ko, nakagat ng pusa nung isang araw, kailangan po dalhin sa ELJ na wala na pong gamot dito. So, yung mga ganung factor po. Budget, pag in-exclude namin to, okay lang, hindi kayo mahihirapan. Sabi ko nga po, hindi po ako makakasagot kasi sa department, po. Pag in-exclude nyo po ito kasi, babawasan nyo. Gagawin nyo kung halimbawa, 1 million lang ang babudget natin doon. So, mawawala lang po yung 1 million sa budget, sa approved budget. Yan po yung mga concern ng taon-taon concern ng mga konsilan. Kumbaga, hindi naman sa ayaw matuloy yung mga sakit, pero napakalaki yung budget na binibigay natin para sa budget at hindi binibigay sa tao. Kasi po yung animal bite ay kailangan din talaga. Talagang may bilang tayo sa ibang panisip na talaga report pa natin. Talagang may bilang na kailangan na mayroong. So, yun ako, insight lang. Tama po, Madam Chair. Sa body naman, halimbawa, yung sinasabi niyo, kung babawasan yung saraglag sa gig ng 1 million, papasok daw, wag lang sa sobra at kukulangin.
magbabago sila ng programs po nila. Oo, program Opo. nila. Maaring kung yan ay may prices, kung hindi na Oo, kailangan mag-aayos ng ulit prices, sila. wala ng price. So, mag-a-adjust po sila. Pwede naman. Pero sa atin ang kapangyarihan ng Huwag naman po sana na i-exclude yung sa anti-rabies kasi kung alam nila kung gaano tinitipid ng GCH para magkasya sa 1,000 kada pasyenteng ini-injection na ng anti-rabies dito sa bayan ng Lima. Siguro, pwede po siguro kung talagang kailangan bawasan, di okay lang po, pero huwag pong exclude sana. Yun lang po, Mr. Chair. Madam Chair. Madam Chair, binabawi ko lang po yung sinabi ko na bawasan dahil yun yung importante. Example lang ako. Example lang ako. Apo, wala naman. Dagdagan pa nga to. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung best option na. Madam Chair. Kaya nga po actually po, doon sa AIP natin, kung makikita niyo po doon sa AIP, ang inilagay po dyan, 3 million. Pero ang binadgetan muna natin initially, 2 million. Kasi may mga cases nga, baka mamaya yung 2 million pala is kulang pa. Kailangan pa natin bumili. Pag binadgetan natin ng another, kahit sabi natin 200,000 o 500,000 lang, hindi na po tayo nagsusupplemental AIP. Kasi ang in-approve lang natin 2 million sa AIP. Ang in-approve natin budget 2 million. Ngayon, kailangan pa pala natin ng 500,000 anti-rabies ulit. Wala na naman sa AIP. Kulang na naman yung AIP. Supplemental AIP na naman. Kaya po dyan, nagkaroon kami ng adjustment. Ginawa namin 3 million. Pero ang babudget na lang natin 2 million muna. Kung kailangan pa ulit, nasa AIP na, supplemental budget na lang. So, yun po yung point ko minsan. Kaya po, dinadagdagan yung AIP. Tsaka po, Madam Chair, kung gusto po natin yung sa snake bite, pwede po siguro sa susunod na supplemental na lang. Thank you po. Ano lang po, kay Doc po, baka kasi may reason siya, kaya bakit hindi pa siya nagpo-propose na snake bite. Baka kung may reason, hindi po natin kung bakit hindi po siya nagpo-propose.